Nagsimula ang pelikula sa isang malawak na disyerto na may mga mababatong bundok, dahilan para maging perpekto ito para sa mga desert animal hunter. Kalaunan, dumating ang isang helicopter na may dalang isang lalaki na nagngangalang Richard, kasama ang kanyang kasintahan na nagngangalang Jennifer. Sa sandaling ito, pupunta sila sa bahay ni Richard na matatagpuan sa gitna ng disyerto. Plano nilang gumugol ng ilang araw doon bago ang taunang hunting trip ni Richard kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang malapit nang umalis ang piloto, binigyan niya si Richard ng droga bilang welcome gift para sa kanyang mga pasahero. Ilang sandali pa, pumasok si Richard sa bahay at nakita ang kaakit-akit na si Jen, na mukhang naiintindihan ang lahat ng hinahangad ng mga lalaki. Pagkatapos ay nakibahagi sila sa isang romantikong pakikipagpalakpakan na umabot ng halos 1 oras. Kinabukasan, nakatanggap si Richard ng tawag mula sa isang babae, at dito nabunyag na meron na siyang asawa at mga anak. Naging maayos ang pag-uusap ng mag-asawa dahil naniniwala ang asawa ni Richard na nasa disyerto lamang siya para sa isang hunting trip. Si Jennifer, na nakasuot lang ng underwear, ay pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Sa panahong yun, bigla siyang nagulat sa presensya ng mga kaibigan ni Richard na maagang dumating para sa pinaplano nilang hunting trip. Mukhang naiinis si Richard nang makita ang kanilang maagang pagdating dahil plano niyang ilihim ang relasyon nila ni Jennifer. Gayunpaman, napilitan siyang patuloyin ang kanyang dalawang kaibigan na sina Stan at Dimitri. Habang nagpapakilala sila, maliwanag na nasasabik si Stan na makilala ang malusog na si Jennifer. Pagsapit ng gabi, nagre-relax sila sa tabi ng swimming pool habang tinatanaw ang nakamamanghang kapaligiran ng disyerto. Ini-enjoy ni Dimitri ang kanyang sarili habang gamit ang isang binocular at naging curious siya tungkol sa bagay na ibinigay ng piloto kay Richard. Ipinaliwanag ni Richard na isa itong makapangyarihang hallucinogenic drug na merong malakas na epekto sa sinumang kumonsumo. Isinalaysay niya ang isang kwento ng isang individual na nasa ilalim ng impluwensya nito na pinutol ang kanyang sariling paa nang wala man lang nararamdaman. Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga kaibigan, inutusan ni Richard si Jennifer na itago ang gamot sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, naiintriga din si Jennifer sa droga na ngayon lang niya nalaman at sa halip na itago ito, inilagay niya ito sa loob ng kanyang kwintas. Pagkatapos nito, lumabas siya ng bahay at gumawa ng mapang-akit na sayaw upang aliwin ang mga lalaki. Nag-transform si Jennifer sa isang mapang-akit na showgirl para sa gabi at binihag ang mga lalaki lalo na si Stan na halatang may gusto kay Jennifer. Tumaas pa ang kanyang excitement nang inimbitahan siya ni Jen na samahan siya sa kanyang mapang-akit na performance. Kinaumagahan, si Jennifer, nakagigising lang, ay sinalubong ni Stan para samahan siya sa kanyang almusal. Dahil umalis si Richard, sinamantala ni Stan ang pagkakataon na mapalapit kay Jennifer. Sa kasamaang palad, binaliwala lang ni Jen ang kanyang mga aksyon at bumalik sa kanyang kwarto nang walang sinasabi. Sa kagustuhang makuha ang dalaga, sinundan siya ni Stan sa kanyang silid. Sa isang dismayadong tono, tinanong niya kung bakit iniiwasan siya ni Jen, sa katotohanang naniniwala siyang naakit si Jen sa kanya noong nakaraang gabi. Sumagot si Jen na hindi si Stan ang tipo niyang lalaki, lalo na't hindi siya matangkad at kagwapuhan. Nainsulto si Stan sa kanyang mga sinabi, dahilan para magalit siya sa babaeng yun, ngunit nais niya pa ring isatisfy ni Jen ang kanyang hindi na mapigilang pagnanasa. Dahil sa takot, sumurrender si Jen sa mga pananakit ni Stan. Kalaunan, nagpakita si Dimitri ngunit nanatili siyang tahimik at tumayo lang doon habang pinapanood ang ginagawa ng kaibigan. Dahil ayaw niyang makialam, lumabas si Dimitri sa silid, binuksan ang telebisyon, at pinalakas ang volume upang hindi marinig ang mga pagsigaw ni Jennifer. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Richard sa bahay at nakitang merong kakaiba sa kanyang mga kaibigan. Ipinaalam ni Stan kay Richard na nagkaroon ng isang minor issue kay Jen, ngunit iniwasan nilang sabihin ang mga detalye. Nang suriin ni Richard si Jennifer, hiniling ng kasintahan sa kanya na tumawag kaagad ng helicopter dahil gusto na niyang umuwi. Nang makitang umiiyak ang kanyang kabit, tila alam na ni Richard ang totoong nangyari at pinagsabihan ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanilang mga aksyon. Nang muling magising si Jen, iginiit ni Jen na gusto na niyang makaalis kaagad. Tiniyak ni Richard na hihingi ng tawad ang kanyang mga kaibigan at nag-alok sa kanya ng malaking halaga para kalimutan na ang insidente. Dahil hindi na napigilan ni Jen ang kanyang emosyon, nagbanta si Jennifer na isusumbong sa asawa ni Richard ang kanilang relasyon kapag hindi dumating ang helicopter para sunduin siya.
Ang marahas na reaksyon ni Richard ay labis na ikinatakot ni Jen, dahilan para tumakbo siya palayo sa lugar na yun. Nang mapansin ang pagtakas ni Jennifer, hinabol siya ni Richard at ng kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, natigil ang pagtakbo ni Jennifer nang makita niya ang dead-end na bangin sa harapan. Hindi nagtagal, nagawa ni Richard at ng kanyang mga kaibigan na makorner siya malapit sa gilid. Ipinahayag ni Richard ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa at sinubukang pakalmahin si Jen sa pamamagitan ng pagtawag sa piloto upang maiuwi na siya kaagad. Nang napagbigyan na ang kanyang kahilingan, kumalma na si Jennifer. Ngunit sa pagkabigla ng lahat, itinulak siya ni Richard sa bangin na naging dahilan ng pagkakatusok niya sa isang puno. Nagulat sina Stan at Dimitri sa mga ginawa ni Richard at hindi inaasahan na meron siyang lakas ng loob na itulak ang dalaga sa kanyang kamatayan. Ipinaliwanag sa kanila ni Richard na nasa panganib sila kung hahayaan nilang mabuhay si Jen dahil maaari silang makulong ng aabot sa 15 taon sa bilangguan para sa kanilang mga aksyon. Sa madaling salita, nangangamba si Richard na ma-expose sa kanyang asawa na meron siyang kabit dito sa disyerto. Pagkatapos nito, si Richard at ang kanyang mga kaibigan ay bumalik na sa bahay para kunin ang kanilang mga hunting gear. Plano nilang bumalik mamaya upang dispatsahin ang anumang ebidensya ng pagpatay at ipagpatuloy ang kanilang hunting trip na parang walang nangyari. Lumipat ang eksena kay Jennifer na tuhog-tuhog pa rin ng isang kahoy at ngayon ay nagsisimula ng papakin ng mga langgam. Sa kabutihang palad, buhay pa rin siya at maaaring nangyari ito dahil hindi tumama ang sanga ng puno sa alinman sa kanyang vital organ. Habang nakatuhog sa sanga ng puno, sinubukan ni Jen na palayain ang sarili at napansin niya ang lighter na madalas niyang daladala. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, nagawa niyang makuha ang lighter. Kasunod nito, sinubukan niyang sunugin ang tuyong punong kahoy, dahilan para maputol ito at hinayaan siyang makatakas, habang meron pa rin sangang nakatusok sa kanyang katawan. Samantala, si Richard at ang kanyang mga kaibigan ay patungo na sa kinaroroonan ni Jen upang itapon ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang tunog ng kanilang sasakyan ay umalerto kay Jen at mabilis siyang umalis sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa sangang nakatusok sa kanyang tiyan, nahirapan siyang gumalaw ngunit nagawa niyang makapagtago sa tamang oras, dahilan para matigilan ang tatlong lalaki nang makitang wala na siya. Ipinagpalagay ng tatlo na merong nag-rescue sa kanya o nagawang makatakas ng mag-isa. Dahil dito, sinubukan ng tatlo na bumaba sa bangin para kumpirmahin ang kinaroroonan ni Jennifer. Nang marinig ang kanilang pag-alis, sinamantala ni Jen ang pagkakataon na makaalis sa kanyang kasalukuyang posisyon. Dahil masyadong malayo ang distansya para makababa sa bangin, madilim nang nakarating ang mga lalaki sa lugar. Sa puntong ito, natuklasan nila ang mga bakas ng dugo ni Jen, kaya agad nila itong sinundan. Habang patuloy na sinusundan ang mga bakas ng dugo, natigil ang kanilang pagtugis nang tumigil ang bakas sa isang lawa. Nagpas siyang maghiwa-hiwalay ang tatlong lalaki upang hanapin si Jen, ngunit si Stan, na tila natatakot, ay mas piniling maghintay sa sasakyan kung sakali mang bumalik ang dalaga. Samantala, si Jen, na dumudugo ng husto, ay patuloy na tumatakas gamit ang kanyang natitirang lakas. Nang marinig ang sasakyan sa di kalayuan, nagpanik siya at lumitaw si Dimitri sa kanyang quad bike, ngunit umalis din matapos mabigong makita si Jen doon. Lingid sa kanyang kaalaman, nagtatago si Jen sa ilalim ng tubig habang pinipigilan ang kanyang paghinga. Pagkabalik sa baybayin, napansin niya si Dimitri sa malapit at nakita ang kanyang rifle sa tabi ng sasakyan. Nang makorner si Dimitri, sinubukan niyang pakalmahin si Jen na mukhang sabik na patayin siya. Lingid sa kanyang kaalaman, inakit lamang siya ni Dimitri sa pamamagitan ng paglagay ng isang walang balang baril malayo sa kanya. Mabilis itong ipinaalam ni Dimitri sa kanyang mga kaibigan, ngunit gusto muna niyang pahirapan si Jen bago siya dalhin sa kanila. Sa kabutihang palad, nagawang makuha ni Jen ang isang kutsilyo mula sa bulsa ni Dimitri, sinaksak siya hanggang sa mamatay, at iniwan siya sa lawa. Ipinagpatuloy ni Jennifer ang kanyang pagtakas at armado na siya ngayon ng kagamitang nakuha kay Dimitri. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang paglalakbay dahil naubusan ng gasolina ang sasakyan na kanyang minamaneho, dahilan para mapilitan siyang magpatuloy sa paglalakad habang nakatusok pa rin ang sanga sa kanyang tiyan. Hindi kalayuan sa kanyang lokasyon, napadpad si Jen sa isang kuweba, at planong magpahinga doon ng ilang sandali. Namimilipit pa rin siya sa sakit dahil sa sugat na kanyang dinaranas, at malubha ang pinsala kaya mahirap itong gamutin.
Nang mapansin ang kanyang kwintas, bigla niyang naalala ang droga na itinago niya kanina at ang mga epekto nito. Nang walang pag-aalinlangan, kinonsumo ni Jen ang droga sa kabila ng kanilang masamang lasa dahil kailangan niya ang mga epekto nito. Maya-maya pa ay may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya maipaliwanag. Nagsimulang mag-react ang hallucinogenic effect ng gamot at si Jen ay nagsimulang makarinig ng mga boses at sumailalim sa matinding hallucination. Sa isang semi-conscious state, sinimulan niyang gawin ang isang emergency treatment sa kanyang sugat. Si Jen, na hindi na nakakaramdam ng anumang sakit, ay gumawa ng isang bagay na napakasakit. Habang hinihiwa ng kutsilyo ang balat ng kanyang tiyan, nanatili siyang kalmado at walang ipinakitang palatandaan ng paghihirap. Matapos bunutin ang sanga sa kanyang tiyan, ininit niya ang isang lata at inilapat ito sa kanyang sugat upang matigil ang pagdurugo. Kinabukasan, lumipat ang eksena kay Stan na natutulog pa rin sa sasakyan. Nabunyag na itinapon ni Richard ang isang patay na hayop dahil hindi niya mahanap si Jennifer. Sa puntong ito, hindi nila alam kung ano na ang kalagayan ni Dimitri, na ngayon ay patay na. Si Stan, nakagigising pa lamang, ay pumunta sa lawa upang maghilamos ng mukha, ngunit laking gulat niya nang madiskubre ang walang buhay na katawan ni Dimitri na lumulutang sa tubig. Sa pag-aakalang si Jen ang may kagagawan nito, wala na silang ibang choice kundi ang itapon sa lawa ang bangkay ng kanilang kaibigan. Pagkatapos ay inilabas ni Richard ang kanyang galit kay Stan at sinisi siya na hindi niya sinamahan si Dimitri kagabi at sa halip ay naghintay lang siya sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay umalis na sila sa lugar at nag-isip ng ibang paraan upang mahanap si Jennifer. Samantala, nakarecover na si Jen sa kanyang sugat at nakuha ang simbolo ng ibon mula sa lata na kanyang ginamit sa paggamot sa kanyang sugat sa tiyan. Sa sandaling manumbalik na ang buong lakas ni Jen, inihanda na niya ang sarili upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, ang paglalakbay ay hindi tungkol sa pagtakas kundi para makapaghiganti. Si Jen, na dating mukhang mahina, ay nag-transform sa isang malakas at walang takot na babae. Dahil sa hindi mapigilang emosyon at armado ng isang shotgun, sinimulan niyang hanapin sina Richard at Stan sa disyerto. Sa kabilang banda, natagpuan ni Richard at Stan ang quad bike na kinuha ni Jen at nagplanong maghiwalay para suriin ang lugar. Iniwan ni Richard si Stan na may iniinda pa rin dahil sa sugat sa ilong at sinuri ang kalagayan nito gamit ang salamin. Lingid sa kanyang kaalaman, ang refleksyon ng salamin ay ibinunyag ang kanyang lokasyon kay Jen na hindi nag-aksaya ng oras sa pagtugis sa kanya. Kahit na walang sapin sa paa at sugatan, patuloy pa ring sinundan ni Jen ang lalaki. Matapos magmaneho ng ilang oras si Stan sa disyerto, naubusan ng gasolina ang kanyang sasakyan. Gamit ang isang scope, sinamantala ni Jen ang pagkakataong ito at direktang itinutok sa kanya ang sandata. Si Jen, na wala pang karanasan sa pagbaril, ay sinubukang puntiryahin ang vital areas ng taong nanakit sa kanya. Tumama ang bala sa balikat ni Stan at narinig niya ang pagsigaw nito sa sakit. Nang muling tumayo si Jen, napansin niyang nawawala na si Stan. Gayunpaman, nagawa niyang matrak ang lalaking nanakit sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa bakas ng dugo sa lupa. Nahinto ang pag-track ni Jen nang magwakas ang bakas ng dugo sa isang lugar at natagpuan niya lang ang kanyang sapatos. Si Stan, na ngayon ay nagtatago, ay kinargahan ng bala ang kanyang rifle upang patayin si Jen mula sa likuran. Ngunit dahil sa kanyang sugatang balikat, nahirapan siyang mag-aim ng maayos. Dahil dito, sumablay ang kanyang shot at natamaan lamang ang tenga ni Jennifer. Agad namang tumakbo si Jen, habang si Stan naman ay patuloy siyang pinapaputukan. Gamit ang bubog ng flashlight, sinubukan niyang pigilan ang pagtugis ni Stan. Sa kabutihang palad, nagawang masugatan ng bubog si Stan, na ngayon ay nahihirapang tanggalin ang bubog sa kanyang mga paa. Matapos tanggalin ang salamin, si Stan, na hindi na makatakbo, ay bumalik sa sasakyan upang habulin si Jennifer. Dahil sa sugat sa kanyang binti, nahirapan siyang apakan ng accelerator pedal, ngunit ang matinding galit na kanyang nararamdaman ang nag-udyok sa kanya upang huwag pansinin ang sakit. Sa huli, sa wakas ay nagawang patayin ni Jen ang lalaking umabuso sa kanya. Samantala, tila dismayado si Richard matapos mabigong mahanap si Jennifer. Dahil sa pagod at pagkabigo, nagpasya si Richard na bumalik na sa kanyang bahay. Pagkarating sa bahay, mukhang stressed si Richard sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinagpalagay niya na si Stan, na hindi na nakabalik, ay napatay na din ni Jennifer. Kaya naman, plano na niyang umalis sa disyerto sa pamamagitan ng pagkontak sa piloto ng helicopter upang kunin na siya.
Pagkatapos nito, naligo muna siya bago umalis, ngunit nakarinig siya ng kahina-hinalang tunog, dahilan para mapilitan siyang mag-imbestiga sa kabila ng pagiging ganap na hubad. Naghinala siyang dumating si Jen upang patayin siya, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala sa loob o labas ng bahay. Ilang sandali pa, nagulat si Richard sa tunog ng telebisyon, at nagkatotoo ang kanyang takot nang magpakita si Jennifer. Sa puntong ito, pakiramdam niya ay wala siyang laban, habang tinututukan siya ni Jen gamit ang kanyang baril. Binaril ni Jen si Richard sa tiyan at na-engage sila sa isang barilan. Nang makitang wala siyang laban, pinilit ni Richard na makalayo na may tama ng bala sa kanyang tiyan, habang si Jen ay nagpatuloy sa kanyang pagtugis. Ngunit habang papasok si Jen sa isang silid, wala siyang kaalam-alam na naghihintay sa kanya si Richard para barilin siya. Sa kabutihang palad, napansin niya ang dugo na umaagos mula sa sugat ni Richard, na nagtulak kay Jen na humanap ng ibang daan. Habang nanghihina dahil sa pagkawala ng dugo, gumamit si Richard ng food wrapper para pigilan ang pagdurugo. Hindi nagtagal, nahanap siya ni Jen at naganap ang isang habulan sa dalawa. Sa isang punto, ang dugo sa sahig ay naging dahilan para madulas si Jennifer. Ang pangyayaring ito ay nagpahintulot kay Richard na atakihin si Jen, at ang nanghihina ng si Jen ay nahirapang harapin ang lalaki. Dahil dito, napilitan si Jen na gamitin ang kanyang ultimate move sa pamamagitan ng pag-atake sa sugat ni Richard. Pagkatapos ay kinuha niya ang rifle at nagawang mapatay si Richard. Sa huli, ang tatlong lalaking nanakit at muntik nang pumatay kay Jen, ay nakuha na ang nararapat sa kanila, at sa wakas ay natapos na ang paghihiganti ni Jennifer. Habang naliligo sa dugo, gumawa si Jen ng ilang satisfying na hakbang sa labas bago tumalikod nang marinig ang papalapit na tunog ng helicopter. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.